further ado, gusto ko pong tawagin, ayan, ang una sa magte-testimony, si Sister Jackie. Okay, so good morning po. Wala pa naman. Good morning sa bawat isa and happy 14th anniversary. Nakakatuwa po, the last time, I remember po na dinrama natin yung buhay ko at that time. Ngayon po, ipapatotoo ko kung gaano ang grace ng Panginoon sa buhay ko. Nakapunta po ako dito sa Dubai ng zero. Talagang wala po akong ginastos. Kasi one of my friend na neighbor ko at that time, ka-workmate niya yung aking boss. At sabi ko, nagpipray ako, Lord, I want talaga na makapag-abroad, kailangan ko pong kumita. And that is the time po na tinawag po niya ako dito. At from Baguio to Manila at that time, alam niyo po, first time na nagkaroon ng traffic at naiwanan po ako ng eroplano. Nakita ko ng eroplano lumipad, ako po ay naiwan. At nung naiwan po ako, pagdating ko ng Pasay, tawag po ako sa amo ko at sinabi ko na hindi ako natuloy. Alam nyo, sino ba ako para sabihin niya na I will book you again. Bibigyan kita ng isa pang chance. At sabi niya, huwag ka lang umuwi ng Baguio, uwi ka na, diyan ka na lang sa Manila. At thank God, may isang kapatiran doon na nag-stay ako doon. Nakita ko po kung gaano kabait at yung grace ng Panginoon. At ako po ay nakarating dito. For 7 years po ako sa kanila at suddenly po ito na naman 2019 they decided na mag for good po ng UK. So na naman ako, sabi ko, Lord, paano? And thank God 2020 hindi po sila nakaalis dahil nagkaroon po ng pandemic. At 2021 ito po nung talagang umalis sila. Ang sabi po sa akin na pwede kang magstay sa bahay pero maghanap ka na ng trabaho mo. At that time talagang ang hirap po pala ng gano'n. Yung mag-isa ka, tapos saan ka pupunta. Hindi po ako sanay na naglalakad mag-isa. Yung alam ko lang church, at saka dito sinusundo pa ako ng kapatiran natin. Diba? Ang hirap po, pero nanalig ako sa pananampalataya ko at nanalig ako sa ating Panginoong Diyos. And at that time, before na they leave, nagkaroon po ako, nagkasakit po ako noon. Hindi ko alam kung COVID ba yon or talagang alam niyo yung COVID, mahirap huminga, talagang nangihina ka, ayaw mong kumain, tapos pag nakakalbo ako nung kapag daming hair na nalalagas, ayaw ko na, parang wala na for 2 weeks. And I thank God na meron po tayong mga kapatiran na narito na nananalangin sa akin. Meron talaga dito yung elder natin na talagang sister na binisita po ako sa bahay. Sila po yung nagdala ng gamot, ng pagkain. Doon ko nakita yung pag-ibig. Kaya masarap po na meron tayong church na talagang family dito. At nung pinag-pray po ako doon for 2 weeks, gumaling po ako. And thank God, bakit po? Dahil po sa pag-ibig ng ating Panginoon. And after that po, ang dami kong trials ng mga hinanapang trabaho. At yun nga po, binigyan po ako ng Panginoon ng trabaho. Yung trabaho ko po ngayon. So napakabuti po ng ating God. Ito na naman po yung another grace ng Panginoon. At that time na matatapos na yung aking visa, at talagang tinawag ko sa More, kailangan po i-cancel tayo para ilipat sa other. Nagkaroon po ng penalty sa labor. Hindi po nagbayad yung company ko for 1 year, so may utang po na 2,000 dirhams. Sabi ko, Lord, paano ko makakancel dito? Mag-overstay na ako. Nagagamit ko na yung grace period. Kailangan makancel ako para mai-transfer ako dito. And I keep on calling yung More. At yung pagtawag ko po, sabi niya, Inshallah, kung ikaw ay talagang makakancel. Kasi tinatawagan nila yung company, hindi na po nagre-response. And I called that company po, nag-text ako sa kanya, sabi niya na I need to pay down ng pera. Sabi ko, ito magbabayad sa'yo, wala nga yung company. Alam niyo, napakabuti po ng Panginoon. Doon ko po nakita ang grace talaga ng Panginoon. One time na tumawag po talaga ang More, sabi niya, Inshallah na ikaw ay na-cancel, na hindi po ako nagbayad kahit 5 sa kanila. At nung na-cancel po ako at that time, talagang nailipat po ako doon sa amo ko ngayon. Ganon po katindi ang Panginoon ko, yung pananampalataya mo, nagtitiwala ka at gumagalaw ka sa Panginoon Diyos, gagalaw po siya. At yun na naman po, nung the following na naman, eto na naman. Alam nyo, kahit nakapasa tayo sa
work natin, nakapunta tayo dito, at na-interview tayo. Pag tayo ay bumagsak sa medical, bye-bye to bye po, di ba? Ang kagandahan po ng ginawa ng Panginoon dito, nagkaroon po ng medical na yon, talagang nagkaroon po ako ng fit to work. Akala ko talagang hindi na. Sabi ko, bye-bye na. At pinagaling ako ng Panginoon, binigyan niya ako ng good health, at eto po, nabigyan po ako ng visa at nabigyan po ako ng contract. Kaya po ako nananatili sa Dubai at meron pang pinapagawa ang Panginoon at meron pa siyang mission dito. Bakit po? Dahil po yan sa grasya ng Panginoon. Iniyak ko, sabi ko, Lord, salamat dahil sa grace mo, dahil sa pag-ibig mo sa akin, dahil ikaw, Panginoon, ang Diyos na talagang kinapitan ko at that time. Buhay na buhay po ang ating Panginoon Diyos. Kaya muli po, maraming salamat. Ang lahat ng papuri pagsamba ay para lamang po sa ating Diyos na buhay.